Well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Ngayon, ang ating tatalakayin karugtong lamang ng ating tinalakay last issue. Ito ay tungkol sa dimension or other dimension. Last issue, tinalakay natin ay tungkol dun sa mga malalaking dimension o tinatawag din na plane of existence. Ngayon, dadako naman tayo doon sa mga maliliit na dimension. At uunahin natin itong dimension dito sa physical world. Alam niyo ba na dito sa physical world, merong 7 dimension. At ito hindi ito kasi laki nung pinag-usapan natin last issue tungkol sa mga plane of existence. Ito, region, pero mga dimension pa rin. At bago natin alamin kung ano yung 7 dimension, ay nais ko munang ulitin na sa bawat dimension dito sa physical world, yung isang dimension meron itong 7 sub-dimension. So, ibig sabihin, meron siyang 7 dimension pa. Mas maliit do sa kanyang kinaroroonan mismo. At ito pa matindi. Sa bawat sub-dimension, sa bawat isang sub-dimension, meron naman itong mini sub-dimension o mas maliit pa dun sa sub-dimension. At alam nyo na pati doon sa mini sub-dimension na yan, meron pa rin 7 dimension. So talaga naman puro dimension. Ngayon kung anong pangalan nung dimension nun, hindi ko na alam. At hindi lang yun. Doon sa mini dimension at dimension ito, na hindi ko alam kung ano natawag, meron din 7 dimension. Parang walang katapusan. Ganon katindi ang dimension. Nakala mo'y ganun lang. Isa, dalawa, hindi. Napakaraming dimension. At yan ay nasa physical world pa lang. Alam nyo ba na ang plane of existence ay may 7 planes of existence? Bawat isa dyan ay may mga sub-dimension. So, talaga namang napakaraming dimension. Bueno, ano ba itong 7 region o dimension dito sa physical world? Ngayon magsimula tayo doon sa pinakaumpisa. Doon sa unang dimension. At ito ay tinatawag na etheric region. Dito, ang ating espiritu, kaluluwa at mind, kaya magkakasama sila na pupunta rito upang mangalap
ng mga bagay-bagay upang gamitin sa pagsilang nila. Hindi nila. Pagsilang ng tao o sila. Isa, yung tatlo magiging isa sa isang body na tatawaging physical body. Yan, dadampot dito ng kung ano-ano. Yung ating conscious mind, yung ating mind, spirit, and soul. Dito sa etheric region ito yung lugar kung saan madalas tambayan ng mga psychic, mga magagaling na paranormal expert, mga mystic o mystiko. Dito nakatambay sila dito. Actually, hindi naman nakatambay yung katawan nila, kundi yung mind nila, yung kanilang subconscious mind. Nakatambay dito, lalo't kung sila'y natutulog o kaya'y nagme-meditate o kung anong ginagawa sila na walang conscious. Tulog ang kanilang conscious mind. Kaya dito nakatambay yung mga subconscious ng mga unang-una ito yung dakila si Nostradamus. Abay, nakatambay talaga dito yan si Nostradamus dahil dito sa lugar na ito, dito matatagpuan ang tinatawag na Akashic Record. Ano ba yung Akashic Record? Yung Akashic Record, ito yung record ng lahat ng mga pangyayari. Past, present, and future. Narito lahat. Makikita dito. At dito kaya nalalaman ng mga psychic, lalo ni mga dakilang psychic, tungkol sa future dahil dito nila nakikita. Subalit, ang future hindi kasing linaw ng past at present. Yun, malinaw. Tapos na kasi malinaw na nakikita nila. Yung present, nakikita na rin ng malinaw kasi nangyayari. Pero yung future, nako, mahirap unawain. Kaya nga itong si Nostradamus bagay hindi niya na lang ito sinabi. Pero ganito talaga sa maraming mga psychic at paranormal expert na ang ginagawa na lang nila dahil baka hindi sila paniwalaan. Kagaya nila Edgar Cayce na maraming sinabi pero yung pinaniwalaan. Ang ginagawa na lang nila isinusulat nila ito. Ngayon kasi, pag tinanong kasi sila kung kailan, saan, at paano, hindi na masasagot. Wala kasi silang makikitang time doon. Wala silang makikitang lugar dahil nga future din nila alam kung anong lugar. At paano mangyayari? Mabagulo, malabo. Pero nakita nila. Nakikita nila, wari, guguho yung nakita wari ni Nostradamus, kumuho yung dalawang building. Hindi pa niya kung ano yun Basta maham na gumuho yun. Malay ba niyang building yun? Malamang nasa lumang panahon pa lamang siya. Yun makabagong panahon. Yung mga building na matataas. Kaya hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan kung ano yun, bakit nga ba bumaksak yun. Basta nakita niya. Ganon. Kaya, sino ba naman ang maniniwala pag sinabi, wari ako yun. Ako si Nostradamus. Sabihin ko ito sa'yo, maniniwala ka ba? Sabi, hindi. Baka pagtawanan mo pa ako. Sabi mo, si Raulo ako. Kaya ang ginagawa ng mga dakilang mga psychic, mga dakilang paranormal expert, sinusulat na lang nila yan. Bahala na. Kung mabasa ito, hindi. Basta sinulat nila yan kasi natutulang pagtatawanan talaga sila. Kahit sabihin pa siya magaling na manghuhula on that time, doon sa kanyang panahon, hindi pa rin maniniwala sa kanya. At talaga namang
Baka ikulong pa siya sa mental hospital. Ganun. Ganun kalupit. Kaya yung mga dakilang psychic na yan, ganun ang ginagawa. Dito kasi nila, dito sa lugar na ito, itong etheric region, dito naroroon yung tinatawag na Akashic record. Dito nakatala ang lahat, both past, present, and future. Ang pagkakaiba nga lang, doon sa future, malabo mo itong mapapanood, hindi mo maunawaan. Bakit ka mo? Kasi nga hindi mo naman maintindihan. Dahil future yun, hindi mo alam kung ano yun. Bakit ando na? Lalo na during the time nila Nostradamus, hindi niya alam yun. Bakit may lumilipad na bakal? Bakit sumasabog? Hindi niya alam. Kaya ang ginawa niya, sinulat na lang niya. Para naman hindi masabing siya ay nawawala sa sarili. Pero totoo hindi. Isa siyang magaling. Magaling na psychic. Yan. Dito, ang alam mo ba, marami ring entities dito. Maraming mga naninirahan. At dito, ang mga naninirahan, ang talagang ginagamit nila ay yung vital body. Yan. Dito merong vital body. At yan ay kukunin ng ating kaluluwa, mind, at spirit. Kukunin niya, kailangan kasi yan. Yan ang gagamitin ng ating subconscious kapag pumunta na siya sa lugar na ito, sa mga region na ito. Kasi hindi po pwede dito yung physical body. Ang tanging magagamit lang dito ay vital body. So, kukunin niya ng ating kaluluwa. At isusuot yan sa subconscious mind o subconscious body. At yan ang gagamitin niya. At marami pang kukunin dito ang ating kaluluwa at espiritu. Maraming gagamitin kasi dito eh. Ngayon kung ano-ano yun marami, hindi ko na masasabi pa lahat. Pero yung sinabi ko, yun ang pinakamahalaga kasi, yung vital body. Ngayon, pagkatapos na mangalap dito ang ating kaluluwa at espiritu, kasama ang mind, pupunta na ito sa ikalawang region. Ano ba itong ikalawang region? Itong region na ito, magulo. Kaya nga tinawag na abstract region. Dito, yung bilog, balingkungkung pa. Yung tuwid, baluktot pa. So hindi ayos, walang abstract nga, walang kaayusan. Para bang chaos ganun, pero hindi naman. Talagang wala pang kaayusan dahil abstract nga eh. At dito, itong lugar na ito, madalas puntahan ng mga subconscious sa mga artists. Yan. Bakit kanyo? Ay dito sila dumadampot na kung ano-ano na gagawin nila sa physical region. Ilo-drawing nila yung abstract. Di nila dadamputin kung ano. At yung sila man, totoo lang, drawing sila ng drawing o kaya kung ano-ano ginagawa nila. Scrap sila ng kung ano-anong bagay. Hindi nila alam kung ano yun. Kasi nga, abstract. Oo. At alam mo, kahit abstract yun, maraming dadamputin dito ang ating kaluluwa. Kasi maraming bagay na kailangan dito ng ating magiging physical body. O nga pala, yung physical body, dito noon gagamitin yung
dito gagamitin yun sa physical region na kung saan tayo naroon. Andito sa physical region. Ng physical, ang physical world. Ako mahirap hindi, pero mayroon naman ako umibigay sa inyong mga panuntunan dyan na mababasa nyo. At dito sa abstract, nako, katakot-takot talaga rin ang kukunin ng ating kaluluwa. At pagkatapos na dito, tapos na. Oo nga pala, akala nyo region lang, di, meron din mga entities dyan na naninirahan dyan nakapwesto, dyan nakabase. At ang katilawang kandang katawang ginagamit ay kung dalawang klase. Yung vital body at yung abstract body. Pero usually vital talaga lang din na ginagamit nila. Kagaya wari ng tao. Kasi pagdating doon, pag pumunta tayo dyan, sa wari yung subconscious natin, vital body ang gagamitin. Yan. Pagkatapos dyan, dadako ng ating kaluluwa sa third region. Ay, ano nga ba itong third region? Nako. Ito naman ay yung imaginal world o imaginal region. Bakit imaginal? Kasi parang imahinasyon pa lamang ito. Hindi pa totoo, parang ilusyon pa lang. At dito sa imaginal region na ito, dito dumadampot ng kung ano-ano ang ating mga artist, mga scientific at kung ano-ano pa. Kasi dito, lalo na yung mga mathematician, andito ang lahat ng numero, ang lahat ng kung ano-anong may kinalaman sa numero, dinadampot nila dito yan. Yung mga kompositor naman, kapag sila'y nahihimbing at umalis na nga yung kanilang subconscious, dito sila kumukuha naman ng mga nota. Kaya pagising nila, alam na nila yung nota. O bigla na lang, andun na kasi yung nota, nakapasok na, dadampot na nila yun. Kaya alam na kagad nila kung paano kakantahin, anong nota ang gagamitin. At yun, wala puro nota lang yun. Ngayon, magiging music lamang ito kapag ito'y ginawa na sa physical region ng isang kompositor na artist. Diba? Ganoon din ito. Marami rin din madadampot dito yung mga imaginary artist, mga kung ano-ano madadampot nila dito. Lahat ng mga tinatawag na imagination, andi dito. Oo. Parang totoo kasi, pero hindi sila parang totoo talaga. Pero actually, imagination pa lang talaga yan. Kaya nga, imaginal region. At dyan maraming dadamputin ng ating mind. Mind naman ang maraming dadamputin dyan. Kasi bakit? Dyan kasi kung ano-ano kailangan niya. Kailangan ng mind para gamitin sa physical region. Yan ang maraming dadamputin. Meron din dadamputin ng ang soul, meron ding ang ang spirito, wala na. Yung dalawa na lang ang dadampot. Sasabay na lang yan papunta sa physical region. Ngayon marami talagang dito, talagang maraming dadamputin ng ating mind. Pati na rin ang ating soul na kung ano-ano na gagamitin. Sabi ko nga dito, andito lahat ng mga nota. Kaya, pag dinala nila yan sa physical region, magkakaroon na ng ritmo yan. Rhythm at magiging awitin na. Pero dito, nota pa lang. Hindi pa siya kanta
o awit o melody. Kalat-kalat pa lang siya, dinadampot pa lang siya. Di ba yung mga, alam mo, ako nagko-compose din ako eh. Hindi naman kagad, alam ko kagad yung tugtog eh. Masutulog muna ako, kapapahinga. Mamaya alam ko na yung kasunod na tugtog. Bakit ka mo? Napada ako dun sa imaginal world ang aking subconscious. At nadampot ko dun yun. Ganun. Yeah, yun ang talaga na medyo mahirap unawan pero katotohanan yan. Ngayon, pagkatapos mangalap ng kung ano-ano yung ating mind at kaluluwa, yung ating soul, sabi ko nga, nakasakay na lang yan. Susunod na lang yan. Sumusunod na lang sa kanila. Dadako na ito sa ika-4 na region. At ito yung region na tinatawag na astral region. Oh. Yung astral region ay kombinasyon ng lahat ng abstract, yung imaginal region. Kama-sama yan dyan. Kasi dyan na buo. Dyan na nabuo at tinawag itong astral region. Kaya usually ang ginagamit na katawan dyan ng mga entities na naririyan ay tinatawag na astral body. Ako mapakarami rin entities yan tulad ng kung gaano karami ang physical region, ganoon din sila karami. Iba-iba rin ng lahi, iba-iba rin ang itsura, iba-iba rin kung ano ang kanilang mga aktibidades at gawain para rin sa physical region. Yung astral region na yan, dyan mo naman matatagpuan ang mga, usually dyan yung nagpupunta yung mga healer, yung mga spiritual healer, yung mga manggagamot. Minsan may mga doktor naliligaw talaga dyan. At marami silang kasi andyan yung orange na aura o yung healing energy. Dyan matatagpuan yan. Kaya nga, yung mga tinatawag na mga nanggagamot, yung mga enerhiyang ginagamit, ay galing doon sa astral region. Yung mga nagmamantra, yung gumagamot pamamagitan ng mantra, ayan, doon galing yan. Doon nila natampot yan. So, hindi naman sila nagpunta kasi sabi ko nga sa inyo, dalawa, conscious mind saka subconscious mind. Ang nakakarating lang doon, yung subconscious mind. Kasi yun ang gumagamit ng vital body. Yung mind, physical body yun, hindi siya makakarating dahil siya gumagamit ng vital body. Naunawaan yun. Kaya, dyan, lahat ng mga healer, tumatambay dyan. Actually, hindi man natin paano tumambay dyan yung mga yan. Ako nang gagamot ako. At isa rin akong healer. Sa totoo lang, siguro madalas akong tumambay dyan. Hindi ko na nalalaman. Kasi nga, subconscious mind, parang panaginip eh. Nakakarating ako dyan. At dyan, siguro nag-aaral din ako paano ko gagamutin ang isang tao. Dahil, hindi ko naman alam paano gamutin ito kayong may pumunta sa akin. Ang sakit age. Hindi ko alam paano gagamutin. Sabi ko, sige, bumalik ka sa akin after 2 days. Alam niyo ba na pagdating niya, alam ko na paano gamutin yung age. Siguro napaginipan ko nakapunta ako doon. Alam ko na kung paano gagamutin. Nagamot naman. Kaya nga yung COVID na yun, medyo natagalan ako Parang ang hirap yung pala. Kaya pala hindi ko malaman-laman at hindi ko paano gagamutin. Peki naman pala yung mga sinasabi ng mga may kinalaman sa medisina. Simpleng-simple lang pala yung na yan. Pinalalim nila, pinahirapan nila
Ang tao, kaya pala ayaw nilang wag galawin, wag kung ano-ano, wag i-autopsy. Kasi malalaman kung ano talaga. Eh, iba no, kaya ang ginawa ng mga yung German science, in-autopsy nila, tinignan talaga nila. At nakita nila na, simpleng-simple lang palang klaseng na virus yan. Pagka hindi mo ginalaw, hindi mo ginamot, sabi nga kasi walang gamot, lalala yan. At ang mangyayari dyan, yung mga bakterya na matitindi kagaya ng TB, yung pneumonia, ay aatake yan. Kasi walang ginagamot Nagigising yan dahil dahil sa virus na yan. Kaya sabi ko, kaya ako anong malaman ko na ganyan? Mga pinutukan na lintik nito, talagang makumita lang ng salapi. Maraming kung ano-ano ang gagawin. Maraming namatay. Kasi hindi nga wala nga raw gamot yung pala sabi nung kapitbahay ko, naku, magsuob ka lang, tanggal yan. Totoo naman pala. Magsuob ka lang, tanggal. Sabi, wag. Pinagbabawal nga suob Lintek na mga namahala sa sumakay sila sa kagustuhan ng mga walang yang taong gumawa ng sakit na yan. Ay, nako. Kung ano-ano. Kumita yung face mask, kumita yung kung ano-ano face shield. Grabe. At ang tao isipin mo, hindi ka lumalabas sa loob ng 5 6 na buwan, sa loob ka lang ng bahay. Seryoso. Samantala ang totoo, yung mga COVID ngayon na meron, mas matindi pa doon sa naging pandemya COVID. Kaya napakawala lang niya. Ewan ko lang kung saan sila makakarating pagka natapos ang buhay nila dito. Mga pinutukan ng lintik. Ay, nako. Yan. Kaya nahihirapan paano ba gagamutin itong... Pero nalaman ko rin, nagamot ko rin. Natutunan ko rin gamutin. Kaya lang, nahirapan ako, natagalan ako. Pati nga yata ako nagkaroon ng COVID. Kasi nubo ko, sinipos, makilala mo. Malagay ko nga, nagkakaroon din ako Kasi hindi ko, kasi niloloko nila yung tao kung ano-ano impormasyon na hindi naman pala totoo. Ngayon lumabas na katotohanan. Bad. Masyadong bad. Wawa naman yung mga sumakabal ng buhay nang dahil lamang sa kanilang katarantaduan. Kanilang kawalangyaan. May kumita ng salapi. Kahit pumatay ng katakot-takot na tao. Yan, dyan. Dyan sa Astral Legion, dyan madadampot yung kung paano gamutin yung wari, acupuncture healer ka, paano pipindutin mo, anong mga bagay. Diyan makikita mo dyan, malalalaman mo. Parang eskwelahan din yan, pero hindi. Yan mga gamot, andyan. May pag-aralan ko, yung mga gamot na yan. Para ba yung butika, ang daming gamot doon. Basahin mo, alamin mo kung saan gamot ito, paano gagamitin, paano magiging epektibo ito. Hindi ka basta iinom lang ng gamot na naroroon. Ganon din doon. Pag-aaralan mo yung mga bagay na maaaring panggamot sa lugar na yon. Usually nga kapag humiwalay nga raw yung katawan natin sa pamamagitan ng mga konsentrasyon, meditasyon, totoo, humiwalay naman talaga Kasi nga yung ating subconscious hiwalay ang tawag nila doon astral projection. At ang ginagamit yung astral body. Ayoko na lang. Pero pwede rin. Pwede rin kasi pupunta sila doon sa sa lugar na yun Doon sa tawag nito na region na yun.
Kaya ang gagamitin ay astral body. Di ba? Eh, ang totoo doon, yung pagka humiwalay yung katawan mo, nagsimula na humiwalay, ang tawag doon subconscious o consciousness projection. Oh, kita nyo na. Kasi consciousness yun lang yun. Wala doon yung physical body. Ewan dito sa physical world. Ang tanging meron yan yung physical mind. Oh, di ba? Okay. Pagka nakasakalap na ng ating kaluluwa, yung kaluluwa natin maraming maraming dadamputin yan. Pati na rin yung mind, syempre. Eh pagkatapos yan, iaalis na yan, pupunta na sa tinatawag na ikalimang region. Ano yung fifth region o ikalimang region? Ito ang tinatawag na gaseous region. Oh, pag sinabi nyo gas, siyempre, automatic. Puro gas lang mga meron dito. So, puro gas, andyan lahat, oxygen, hydrogen, basta kung ano-anong gas ang meron dyan. At dyan dadamputin ng ating mind at kaluluwa yung mga iba-ibang kailangan ng tao upang mabuhay ang oxygen, nitrogen, lahat yan magkakaroon sa makukuha nila. Kasi pag wala yan sa katawan ng tao, walang oxygen yung brain, walang mangyayari wala oxygen yung baga, tapos na. Yan, kukunin niya dyan. Yan, gaseous yan ang gaseous region. Na, dyan puro gas. Andyan lahat ng gas. Andyan yung mga kung ano-anong klaseng gas. Kaya nga tinawag na gaseous region. At siyempre maraming kukunin dyan. Maraming ikakalapin dyan. At after na makalap ang kailangan, dadako naman ito sa ika-anim na region. Ano naman itong ika-anim na region? Ito naman ang tinatawag na chemical region. Ito ang region kung saan karamihan puro liquid at gas. Meron din gas kasi chemical Pero wala kang matatagpuang solid. Kasi ang solid dito lamang sa yung huling region doon lamang ito matatagpuan. Kaya yung chemical region walang bato diyan. Walang bakal diyan. Pero chemical nang magiging bakal meron diyan. Nakuha niyo? Andiyan kat lahat ng chemical na maaaring gamitin ng tao kasi meron tayong zinc, may iron. Akala nyo wala baka isipin nyo iron may bakal tayo saka hindi. Engot pag ako sinabi nyo may bakal tayo sa katawan kasi iron. Ay nako, may zinc, mercury, lahat meron tayo kaya lang nasa liquid form. Kaya dyan sa chemical, dyan tatagpuan ang lahat ng chemical. At dyan katakot-takot din ang kakalapin ng ating kaluluwa at mind. Eto na. Pagkatapos na makalap yung lahat dyan. Tutungo na ito sa physical region. Yan. At dito sa physical region, dito mabubuo ang physical body. At yung ating espiritu hiwalay sa kaluluwa yan for a while.
mauunang pumunta dun sa fetus na nabubuo kasi para magkaroon ng buhay. Ano? Kasi yung spirit o yung espiritu, yan ang buhay. At kung walang espiritu, walang buhay. At ang lahat ng bagay dito sa physical world o sa physical region, lahat may espiritu. Kahit anong bagay, kahit bato meron. Kasi ang bato, hindi nga gumagalaw yan, pero mabagal ang galaw niyan. Kasi sobrang intact ng pagkakasama-sama ng mga atoms yan kaya naging tumigas. Nandiyan nyo. Oh, pero may buhay yan. Kaya nga, yung dating bundok, dati 4 feet lang, for example pagdating na after 1,000 year bagay din na natin nakita, mataas na, nasa 1,000 feet na. Ganun. Kasi nga, lumalaki din yan. Kasi may buhay ang lahat. Kahit anong hangin, tubig, lahat yan. Bakit kaon yung may buhay? Lahat kasi yan may atom. Lahat yan composed of atom. At yung atom, buhay. Ano naman nyo? Kasi, hindi natin, kala natin ganun lang na living things, saka living things. Hindi, lahat living things. Oh, ganyan na. So, pagdating dito, yung mga nakalap lahat nung ating kaluluwa at mind, o yung soul and mind, pag-aabang ngayon yan ng taong aakma sa kanila. O sa kanila. So, actually, bago pa lang silang espiritu, kaya wala pang karma. Aakma pa lamang kung ano-ano yung mga nakalap nila. Kaya dun sila pupunta. Pero kung may karma na, o yung nabuhay na muli, ay may karma na yun, lilipas siya dun sa kaugnay ng karma niya. Dun sa katawan na bagay sa karma niya. Pero dahil bagong espiritu galing sa Word of God, bagong soul, bagong mind, conforme na lang kung ano-ano mga nadampot nito. Ngayon kung kulang ang kanyang nadampot at na meron siya hindi nadampot doon, malamang hindi sa tao pupunta yung kanyang espiritu, baka pumunta sa hayop kasi kulang nga kulang ng emosyon, kulang ng desire, maraming kulang. Yun sa hayop, maraming kulang yun. Ngayon mas marami pang kulang. Di pupunta hindi sa halaman, sa puno, doon yun pupunta, doon yung espiritu doon pupunta rin, doon pupunta yung mind and soul. Ganun. Kailangan pa. Hindi naman bagay natin alam. Pero ang totoo lang, sa simula kasi, galing sa Word of God, ay walang alam. Hindi alam kung ano dadamputin. Kaya usually, yung una nilang pagsilang dito, napupunta sila dun sa single cell. Kaya nga, mayroong mga nakatala na ang unang buhay dito ay yung single cell na na living things. Hanggang dumami nagkaroon ng iba-ibang mga variety. Nagkaroon ng halaman, nagkaroon ng hayop, hanggang bandot, naging tao. Ganun ang nangyari. Pero talaga, usually, yung doon napupunta. Kasi walang alam kung ano dadamputin. Basta dumiretso na lang. Iba dumidiretso na lang sa physical world. Hindi wala alam. Pero kung yung espiritu ay magaling at maraming pinagdadampot at yung kaluluwa, malamang, di tao na siya. Gano'n.
Kaya, kaya dito sa physical region, ito isang dimension din. Dimension sa physical world kung saan tayo naroon. Pero alam nyo, yang lahat ng pitong ninyo ay sakop ng physical world. Kaya nakikita natin yan, nararamdaman lahat. Kasi physical world nga eh. Pero may kanya-kanya siyang dimension. At doon sa bawat dimension, may mga entities doon. Iba-iba man na. Kaya makita iba entities, ibang ano. Oh, ibang pagkakaporma ng kanilang shape, anyo, o kung ano pa man. Dahil ibang entity sila. Oh. At kaya totoo lang eh, ang mga, sa totoo lang yung mga entities na galing doon, gustong maging tao agad. Kaya minsan pinapasok nila ito. Pinapasok ng kanilang dalang-dalang katawan. Kaso i-reject sila noon ng physical body. I-reject sila. Bakit? Hindi sila pang pang physical region pa eh. Kaya kita mo pag yung mga napoposes na ganyan, parang nababaliw, parang naiba, parang kasi nga, hirap na hirap yung nagposes na pumasok doon itatapon siya eh. Usually, hindi naman siya nakakatagal doon. Matagal na siguro yung 30 minutes. Matagal na yun. Hindi siya makaka-stay doon. Maaring bumalik siya uli. Ganon. Pero para mag-stay, hindi niya magagawa yun. Kasi iba ang kanyang vibration. Hindi siya ka-vibration nung vibration ng nakatira sa physical world, physical region. Maraming talagang may waga eh. At dapat paliwanag pa yan eh. Kaya kung maririnig niyo, parang, paano yun pa? Eto, para manawaan niyo mga sinasabi ko, ulitin yung panoorin hanggang sa maunawaan nyo. Meron nga nagsabi, Kuya Claire B, hindi na kami nagre-response. Bakit? Paulit-ulit lang na namin binabasa. Hindi na namin kayo tinatanong. Baka nga magalit pa kayo pag tinanong namin kayo. Nag-chat kami sa iyo na kung ano yun. Sabi nyo kasi panoorin na lang ng panoorin. At kaya naman na ginagawa namin, sabi niya. Ganun ba? Sige. Okay lang. At yan. Yan yung malaki at maliit na region. Ako marami pang region. Hindi natin malidiscuss yun. Marami pang dimension na iba. Ito nga tinutuklas ko rin ito tawag nilang parallel world na iba rin ang dimension nito na sabi nila tayo nabubuhay tayo sa ganito o tayo isang doktor o isang sundalo pero pagdating natin doon iba na tayo isang superhero isang teacher basta iba yung katauhan natin doon parallel world nga pero parang totoo din. Oo. Na sinutuklas niya ng science kung may katotohanan yan. At pati nga AI, yung artificial ginagamit nila dyan para nila malaman kung ano nga ba, totoo nga ba yan. Ngayon, yung kinalakay ko, hindi kaya pumunta doon ng ng artificial intelligence. Dito lang sila sa physical world. Doon sa mga sinabi ko, nako, malabo sila makarating doon. Artificial sila Alam mo naman pag artificial. Ganoon. Yan. Yan dyan natatapos ang ating talakayin dyan sa dimension. Ako marami pa. Kaya lang yan ang mahalaga kasi sinalakay ko At sana'y naunawaan nyo. Ako nung una, hindi ko maunawaan yan Naguguluhan ako parang maloloko yung utak ko. Paano ko pero dahan-dahan, yung pinag-aralan ko yan. Hanggang naunawa ko, ganun pala talaga. Oo. At kailangan mangyari. Marami kasi bagay na dapat unawain. Sabi ko nga someday, ang tao,
malalaman ang pisikal at spiritual. Pagsasamahin yan. At maituturing na parang mala-Diyos na yung mga tao. Dahil nagagawa nila na kung ano-ano. At maraming mga totoo niyan, maraming mga sibilisasyon ng mga nilalang sa ibang panig ng universe ang matataas na. Nakagawa na nilang pagsamahin yung spiritual at physical na matataas na uri na talaga sila. Na malayong malayo tayo. At ang totoo nga pwede silang gumawa ng panibagong mundo o gumawa ng panibagong species. Dahil sa talino nila, gumawa ng tao, pwede O, pwede nilang gawin nila. Gano'n na sila kagagaling. So far, ewan ko kung may nakarating ng gano'ng kagaling na Pero ayon doon sa nagsabi sa akin, sa buong Inumar, sa totoo nga, ngayon, hindi, parang yung layo nila, parang hindi natin mararating. Hindi May mga sikreto daw yan. May mga vortex na dadaanan, na ando ka na agad. Hindi mo na kailangan mag-travel ng 1 million years para makarating ka doon. In a second or in a minute, ando ka. That will happen sa future. Ngayon, ito nga pala, sabi niya na nag-aalala sila sa mga gera-gera, digmaan daw, magulo, Third World War. Ay, nako. Hindi mangyayari yan. Bakit ka mo? Matalino ang tao. Ano ba? Hindi na kagaya ng mga una nun na mga unang nilalang na talagang nagtatayan at tinubos sa kanilang mga lahi. Itong tao hindi. Abi, teka, pag nagpasabog ako niyan, sabog din ako. Paano na? Yan totoo. Ang tao, isabik pa sa pisikal na mga bagay. Kayamanan, desire, everything. Kaya hindi na. Takot lang nila mawalan ng mundo. Totoo yan. Ano ang buhay nila sa susunod? Kaya nga, kaya nga hindi nga pinahaba ang buhay ng tao Kinaiksi ng bagya dahil nga, kailangan maunawaan kasi nito yung spiritual knowledge o yung wisdom sa spiritual. Kung hindi, magkakagulo, chaos. Magulo mangyayari. Kailangan unawaan nila at malaman ang katotohanan. Ganon, kaya yan lahat ng mga science fiction na nababasa nyo, minsan makatotoo na yan someday. At maraming bagay. Kaya huwag kayong maglala, hindi naman siguro, tansya ko ano ba sabi, maghuhula nga ro. Hindi yan, tansya ko lang. Ayoko na hulaan pa. Dinansya ko na lang sa sarili ko. Kasi pupunta pa ako sa babasahin ko para lang dyan. Hindi naman. Siguro sa tansya ko mga tapos na. Nag-aanuhan na lang. Nagkakaayusan na lang. Kasi una-una itong Iran ala na rin yung mga nilalabas itong mga huling missiles, hanggang doon na lang yun, wala na. Kaya na rin sila bigyan ng China saka Russia. Siyempre kailangan na rin kaya nga sa kasali maubos yung kanilang mga tira ng tira yan, kaya naubos ubos na. Tapos kanilang economy basag na. Ang kanilang oil reserve, mga oil nila, mga planta nila ng oil o tagawa ng oil, wasak na rin. Totoo nga lang, naaawa ako dito sa Iran. Nang dahil doon sa mga taong gahaman sa kapangyarihan. Gahaman sa material. Gahaman ko siya kanya lahat. Yung angkinin lahat. Kasi siya'y sikat, siya'y magaling. Ilang tao yan. Pero ang dami-daming magdurusa. Bakit kanyo magdurusa? Una-una, alam niyo ba, di ba, sa
sa Iran, wala namang mga tanim, wala namang mga babuyan, wala namang mga po. Panay angkat sila. Maski tubig, inaangkat nila. Ngayon, wala na silang pera na pagkukunan ng pera. Dahil nawasak na nga paano ngayong hirap pasasapot? Sino ba tutulong dyan? Kundi yung mga malalaking bansa din. Ngayon yung mga dating namumuno dyan na pinahamak ang kanilang bansa, napagkakanda-ganda na nga at maunlad na kahit papano. At hindi na kagaya nung dati na naghihirap ang mga tao. Pero anong ginawa? Nagpigas. Kinalaman pa yung US, magaling daw siya. Patay din. Wala. Sabi ko nga lahat ng yan, ng hinahangad nyo, isa iglab lang ang mawawala yan. Wala kang madadala kahit ano. Tangi mo madadala yung mga nagawa mo. At yung mga nagawa mo na nasa sa iyong kaluluwa, kung masama, suffer. Kung maganda, any rewards. Ganun. Kaya kayo mag-isip-isip. Nakakawa nga, sana naman hindi magdurusa ang mga Iranian. Lalo-lalo na yung mga, ito marami yung kaibigang Iranian dati. Naging classmate ko pa nga Mababait naman yan Yun lang iba, kasi may tao talaga na iba utak na talagang kagaya ng mga Germany. Hindi dati galit, pero si Hitler lang naman yun Yung mga German mababait yan yung Hapon. Mababait naman yung mga mababait yung mga Hapon. Ginera. Bakit nga? Kasi nga yung mga naghahangad lang ng mga ganyang bagay, napapahamak pati sila. Kawawa rin nga yung Hapon na nauna sila nasabugan ng bomba atomika. Halos magunaw sila. Kaya nga pero sino may kagagawa? Hindi naman sila May isang tao, 2 tao lang, baka nga 10 mataas na. Dahil nga sa paghahangad. Kaya wag tayong gano'n. Maging parehas tayo. Kailangan nandun tayo sa tama. At kung sabi ko nga, wala naman taong hindi nagkakamali ayusin natin yung mali. Tanggapin natin mali tayo. Kung nagkamali man tayo, simpleng-simple lang, sorry po. Hindi ko na po ulitin, nagkamali po ako. Ganun ka simple. Tapos, diba? Ayusin lang. Lalo na ang inyong mga espiritu. Kaya nakakaawa dito sa Pilipinas, ano nangyayari? Maraming mga bulong-bulungan, maraming mga fake news. Ang yung itinakda ay pilit nilang ibinabaksak. Nako, sabihin ko sa inyo, ang itinakda hindi kailanman babaksak dahil itinakda yan. Kahit anong gawin nila, sila ang babaksak. Sila ang masisira. Kahit ano pang sira gawin nyo. Dahil ang itinakda, walang gagawing mali. Walang kasakimang gagawin dahil siya itinakda. Ang unawa nyo. Kung isa-isip nyo, dahil sa mga fake news, sa mga kabalitan na, hindi totoo yun. Wala yun, hindi totoo yun. Hindi nangyayari yun. Makapa sila. Ibihan nyo, ganyan kay Jesus. Si Jesus, sa totoo lang, ala naman talagang kasalanan Ginawa nila ng katakot-takot na kasalanan. Kawawa nga, napako. Ganyan ang napako siya sa krus. Dahil sa kagagawa ng mga yan. Yan ang mga negative mind na dapat nyo kaiwasan. Paano hanggang dito na lang? Ang susunod, mas maganda yung tatalakayin natin.
mind-boggling. Medyo lalong mahirap unawain. Kung ito, hirap-hirap unawain. Lalo na yung susunod natin. Kaya, huwag kayong bibitaw. Paano, hanggang dito na lang.